magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa lahat naming mga viewers sa buong mundo. Nandito naman kami, yung mga lingkod, Sister Fee at Sir Brother Fred, na magpatuloy sa pag-aaral natin sa mga importante, mahalagang mga bagay tungkol sa mga mangyayari sa huling mga araw para tayo ay maligtas at para tayo ay makaiwas sa mga pangdaraya. So ngayon, ating ipagpatuloy ang ating pag-aaral. At bago tayo mga patuloy, please like, share, and subscribe. And click the notification bell para updated kayo sa mga videos namin. So sa pagpatuloy, no, mga mahal naming mga tagapag-kinig o mga tagapag-subaybay, ating na pag-aralan ang tungkol sa sinumang tao na tumanggap sa tanda ng hayop at magsisamba sa larawan ng hayop, sila ay iinom sa kagalitan ng kapuutan ng Panginoon. Yung ating na pakinggan sa huling bahagi ng ating unang pag-aaral na ang mga tao ay sinabihan sa Panginoon, Brother Fred, na magsialis tayo sa mga iglesia na Apocalypse 18:4 ay sinasabi nga doon na ano ang paraan upang makaiwas tayo sa tatak ng hayop. Kaya ang gusto ng Panginoon, hindi lang yan ang babala, kundi marami siyang nag-warning na yung naniniwala ay manaligtas. Tulad sa panahon ng Noe, Sodoma, na lahat na sumunod. Kaya ito, hula, matutupad ito na kailangan tayo lumabas sa mga iglesia na hindi naman sumusunod sa utos ng Diyos, lalo na sa ikapitong araw. Kaya, saka ayaw ng Diyos na marami, no? Marami ang pulutong. Dahil hindi yung nagtatag siya ng iglesia noong panahon niya, ikaw Pedro, 16-18. sa Mateo. Mateo. Iniwanan na niya yung iglesia na dinatnan niya. Bakit? Ayaw na siyang tanggapin. Gawa nung may mga pangulo, yung mga tao na gusto na sanang manampalataya kay Kristo, ay hindi na inuko nila na pag ikaw ay naniwala, nanampalataya kay Kristo, ay kayo hindi na pasisimbahin sa sinaguga. Yun. Kaya, takot silang mapalayas. Takot silang mapalayas, hindi dahil sa katotohanan. Kaya, ang Diyos ng panibagong tipan, yung bagong patakaran ng pagsamba. Ngayon din, Brother Fred, yung nangyari sa panahon ni Kristo ay nangyari din sa ating panahon. Dahil wala nang bago. Walang bago. Ecclesiastes 1:9. Nabasa na natin yun. Na walang bago sa nangyayari sa balot ng lupa. Okay. At ngayon, maraming mga tao na takot palayasin sa iglesia. Takot na hindi na sila papansinin or takot sila na paalisin. At saka inilalagak nila ang kanilang pananampalataya, pag-aaral sa mga nangungulo, sa mga pastor, sa mga yung sabi ng Diyos, saliksikin ninyo ang kasulatan at ito yung magpapatotoo sa akin. 39:5. 5:39 sa Juan. Okay, tingnan natin, saliksikin natin ang banal na kasulatan, hindi na lagi na lang tayong sunod-sunuran sa mga pangulo. Kaya, nangaligaw. Nangaligaw sila. Nadaya. Nadaya sila. Sa halip na si Kristo ang tanggapin, ay dahil may pangulo, ay natakot sila na hindi na pasisimbahin. Ay kaya sila ay hindi na rin tumanggap kay Kristo. Gawa anong mga pangulo. Ngayon din, Brother Fred, mangyayari din ngayon na ang mga tao ay umaasa sila sa mga pangulo. Umaasa sila sa kanilang mga ministro.
At ang nangyayari ay naligaw sila sa pagsunod kay Oo. Kristo. Ano bang nangyayari pagka... Tingnan natin tong Juan 5:39. Oh, 5:39. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Yan. Hindi kay sunod-sunuran kayo sa mga pangulo. Dahil lang sa paliwanag ng mga pangulo ay nalalayo na ang mga tao. Hindi sila magsaliksik na sinagbabasahin mo ngayon. Oo. Sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nagpapatutuos tungkol sa akin. Oo. Sabi diyan, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Ninyo, hindi lang pastor o Ang magsaliksik. pangulo ang magsaliksik. Oo. Kailangan Tayong tayo lahat. mga mahirap, mga pinag-aralang mababang membro. mababa, ay magtitindi tayo sa salita ng Diyos. Dahil ang Holy Spirit, Brother Fred, Oo. walang pinipili Walang tao. pinipili. Mahirap man yan, kung wala mang pinag-aralan, yan siya ay tinatanggap na Panginoon. Kaya nga, hindi natanggap si Kristo, kaya sa pag-aasa nila sa Pangulo. O, ito, basahin natin itong isang para sa Pangulo. Itong Kamikaan 27:12. Not 29:12. Okay. O. Tingnan Napasama natin. sila sa kasalanan ng mga nangungulo. O. Kaya, Sa halip na ang salita ng Panginoon, ang kanilang bigyang halaga, Oo. nandoon na sa Pangulo nagsunod-sunuran. Oo. Yung Pangulo ay nagsinungaling, naging sinungaling din sila. katulad na lang ng pagpapaliwanag ng ang Panginoon ay linggo. Wala namang mababasa. Pero kung ikaw mababasa, ay magpapatutuo yan sa atin. Oo. Pero dahil sa Pangulo, ay yun ang iniiko nila. Parang ginagalang. Hindi yun sa Kristo. Kawikaan sa kanyang kapitulo 29, 12. sa kanyang versikulo 12. Kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama. Kaya napakahag. Kaya yan ang naasa. Kaya sa panahon ni Kristo, hindi na siya nagtulad noong dinatnan niya ang iglesia na isang grupo lang na malaki. Gawa nga, ginawa nilang palingki yung inabutan ng ating Panginoon, di ba? Pinaliktad niya yung mga namisa. Ngayon, hindi siya tinanggap, nagtayo siya ng iglesia. Sa Na Mateo. maliit na pulutong. Sabi niya sa 16:18, Na Mateo? Oo, Mateo 16:18. Samantalang sinabi na ni Pablo na yung iglesia sa ilang, ay yun ang may aral na buhay. Ay bakit nagtayo pa si Kristo ng isa pang iglesia? Dahil hindi siya pinaniwalaan. Dahil hindi siya pinaniwalaan. Kaya iniwan ni Kristo yung malaking kumbaga sa unay mission. Umalis siya sa iglesia. Umalis siya sa iglesia. Na nandoon ang mga parisiyo, yung mga pangulo. Pinapatunayan niya na mapanganib ang mayroong pangulong tao. Binasa mo na ba yun? Hindi ang naniligaw, no? Yung 29:12. Sa puno ay Kawikaan 29:12. Na kung ang puno ay bulaan, ang kanyang mga lingkod, mga masasama. Sasama siya. Kaya, gagaya sila sa Pangulo. Isa ba? Sa Jeremias 17:5. Jeremias 17. Walang maaasahan kung ang iglesia ay banal yan. Ngayon, ipagkakatiwala mo sa mangungulo na tao, ay walang mararating. Kay Kristo tayo. So, kaya nga pumunta si Kristo sa lupa para ituro niya kung paano ang pagdadala ng iglesia na mula sa langit. Nakopya ang iglesia sa lupa. Jeremias, ang iglesia sa langit. Sa kanyang Jeremias 17:5. Kapitulo 17, versikulo 5. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ganito sabi ng Panginoon. Ang Panginoon sabi niyan. Hindi ang ganito ang sabi ng mga pangulo. Okay. Ganito ang sabi ng Panginoon. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Tumitiwala ka sa iyong pastor. So dapat, pag may sinasabi ang pastor, alam mo kung nagsaliksi ka.
Saliksikin mo ang banal na kasulatan kung Kung totoo tama bang ba, sinasabi oo. niya. O baka binigyan niya yun ng kahulugan na sa kanyang gawa-gawa Sarili. lang, sarili niyang pagsalita. Oo, yun ang Okay. kinuha niya. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Ginagamit ng mga tao na yun ang ating lakas, yung Pangulo. Kaya yung bisig, ginawa niya na pinakamalakas sa kanila yung Pangulo, lalo na yung mga nasa General Conference. Yan ang kanilang pinakakanda. Pero ang sabi ng versikulo 7, Brother Fred, sabi dito, mapalad ang tao, no? Yan, Sa ang Jeremias dapat pagtiwalaan. 17:7, Oo. mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Kaya Yan, napakahalaga. Na Panginoon ang ating... Di ba sabi ni Kristo sa Colosas 1:18, anong sabi niya? Clear na maigil yung salitang yun, na siya na parito dahil sabi niya, ako ang ulo ng iglesia. Basahin mo. Hindi ang pastor, Hindi ang ang pastor. Kaya ngayon, dapat magbago na tayo. Tayo magtiwala sa salita ng Diyos sa Biblia. Ang salita ng Panginoon, yun ang ating susundin lagi. Sabi nung iba, tuloy nung mga nangungulo, wala na yung kautusan. Abay, maliwanag na sinabi ng Diyos na ang kautusan ay mawawala ang langit at lupa. Ang isang tuldok ay hindi mawawala. O sino ngayon ang totoo? Eh di yung Pangulo nagbubulaan. Okay. Oo. Nasabi So, pa. isang example na yan. So, sa sulat ni Pablo sa mga taga-Colosas, sa kanya kapitulo 1, versikulo 18, at siya ang ulo ng katawan, si Kristo, Oo. sa makatuwid bagay ng iglesia. So, ang katawan, ang iglesia, ang ulo ay si Kristo, na siya ang pasimula, ang panganay sa Oo. mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Kailangan ang iglesia ay banal. Mga aral niyan galing sa langit. Sama. Kailangan din dyan ang mangungulo ay banal din. Yung galing din sa langit, taga-langit. Dahil nasubukan na ng mga nakaraan, kaunting history lang, yung mga Israel, nangunguna sa kanila ang Diyos, kahit sa pagtawid sa dagat, nagkuha pa ng hari. Para marunong sa kanila. Isang insulto yan, Brother Fred. Katulad din ngayon, sabi ng Panginoon, ay ako ang ulo ng iglesia. Kukuha pa ng ulo, sasapawan pa si Kristo. Kaya ang Pinapalitan nila si Kristo, pinalitan. kaya sabi ng Panginoon, magsilabas kayo para huwag kayong madamay. Yun na lang ang paraan para huwag matanggap yung tatak ng hayop. Dahil pag tinanggap natin yan, wala na tayong pag-asa. Tatakutin na tayo, hindi tayo pabibilhin, hindi tayo Makapagbili. bibilhan ng kalakal natin para tanggapin yung tatak ng hayop. Pero ano sabi ng Panginoon? Sino man tumanggap ng tatak ng hayop ay iinom ng kagalitan. Alak ng kagalitan. So, malinaw yan. Kung kayo hindi magtitiwala sa Pangulong Tao dahil susumpain, ay mas tutuklasan ninyo yung katotohanan. At mayroong mga tao, Brother Fred. Titiga, tugsungan mo natin. Kung makalabas ka na, anong gagawin? Ang iba ay mahihiya sila dahil, kukunti na lang tayo, papunta pa tayo ng mga maliliit na pulutong. Oo, yun ang akala. Pero doon, maliliit ang pulutong. Pero, basahin natin. Yan wala natin bigyan ng Sa Deuteronomio, sa kanyang kapitulo 7, sa versikulo 6 at 7, sabi dito, tingnan natin kung sino, yung mga marami ba yung binigyang halaga ng Panginoon. Ang iglesia, pulo-pulo to na unti-unti. Walang general conference. Sapagkat ikay, sa versikulo 6, sa kapitulo 7, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-ari. Na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Versikulo 7, hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo ng dahil sa kayo'y marami sa bilang. Hindi nagtitingnan niya sa marami. Kaya unti-unti, magulo ang marami.
Kaysa alin mang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Kaya ang bayan ng Diyos, puro-pulutong. Basahin mo yung halimbawa, sinunod mo yung 18:4 na sabi, magsilabas kayo, bayan ko. Sa Apocalypse 18:4. Oh. Ngayon, nakalabas ka na, saan sisimba? O, pag nakalabas ka na, dahil mayroong mababasa, tinatanggap ng Diyos ang 2 o 3, Mateo 20:18, 18:20. 20:18. O, di ba? Pag ikaw nakalabas na at sinunod mo yung warning ng Panginoon para madamay sa tatak ng hayop, ay iyan ang mangyayari dapat. No? Na gusto ng Panginoon, hindi maramihan, kundi pulo-pulutong. Walang pangulo na tao. Ang Biblia susundin kung ano ang patakaran ng iglesia. Para si Kristo ang naging Oo, para pangulo. siya ang Kasi nasusunod. yun ang salita ng Diyos, salita ni Kristo, yun ang ating Susundin. susundin. Oo, yan ang aral ng tunay na iglesia kahit tigkakaunti, pulo-pulutong. Kung may komperensya man, ay di siya ka mag-ipon-ipon. 20 ng Mateo 18:20. Ngayon, nakalabas ka na. Lalabas tayo dyan sa malaking buwang nga na 18:20, brother Fred. ay, 20, nabalik sa 18:20. So, nakalabas ka na. No, nakalabas ka na. Kung pag ikaw naniwala, at tiyak naman siguradong dapat tayong maniwala dahil sasabi na ng Panginoon, sino man tumanggap ng tanda sa kanyang kamay at sa kanyang noo, iinom siya ng alak ng kagalitan. Kaya dyan na lang tayo makakaiwas, magkuha tayo ng iglesia na maliliit. Kung lumaki na yan, saan tayo magawa ng kapilya kung sikip na sa bahay? Yung mga kasamahan natin na nagsaliksik ng banal na kasulatan. Ay tutugon. At saka yung mga naligtas na nag-warning ng Diyos, nangaligtas. Kaya dapat tayo makinig na huwag tayo makatanggap ng tatak ng hayop, tayo'y magsilabas sa ayon sa banal na salita ng Diyos. Ngayon, nakalabas Sabi ng Panginoon, lalabas tayo. Bakit hindi tayo lalabas? Na siya yun ang sabi sa atin para hindi tayo madamay sa kanilang mga salot at sa kanilang mga kasalanan. Ayan, ang malinaw na sinasabi ng Biblia. Pero ang iba, takot na lumabas. Dahil ang kanilang pagtitiwala ay nasa Pangulo, nasa kanilang pastor, nasa kanilang mga pare, nasa kanilang mga tao yun. Mga tao yun. Hindi naman yung tulad kay Kristo ay na galing talaga siya sa langit. Pero sabi, noon Brother Fred, sabi nila, kasi tayo ay lumabas sa SDA, no? Sabi nila, paano naman kayo? Kayo lang, hayaan natin yan sila. Babalik din yon. So, ginawa namin yun, nangyari yun 2002. Hanggang ngayon, hindi pa kami nakabalik sa malaking iglesia. Dahil nakita namin, na-observe namin, na sila ay nag-conform sa sanglibutan. Sila ay kaibigan sa sanglibutan. Saka sa mga customary ng sanlibutan na lunar gaya-gaya nila. Nandun sila. Kaya, ang nangyari nung una, mangyari din kayo. Nangyari ngayon. Tapos, pinalitan ni Kristo yung grupo nung unang sinauna. At nagtayo siya ng isang iglesia na yun na susundin na halimbawa na may iglesia sa mga bahay at nagkakatipon 2 o 3, tinatanggap na niya. Hindi na kailangan punta ka sa malalaking building. Malaking katedral, malaking katedral. Hindi yan ang gusto ng Panginoon. Ngayon, nagsipaglakihan ang mga iglesia, Brother Fred. Nagkarira na sa paggawa ng pinakamagandang mga gusali ng mga... At saka, Sister Bibi, may mababasa na nalasing ng alak ng kupa doon sa 17 ng Apokalipsis. Parang mga lasing. Mga lasing. Tamo ha? Sila yung ginibati, nag-aaway. Ay samantala pareho naman sila linggo. Ay tapos may ina sila. Sabi ron sa Apokalipsis.
Apocalypse. Sa Apocalypse. Tapos mayroon yung sabi mo, Ezekiel na may anak. May anak. Oo. Kung ano ang nasa ina, gayon din ang Ngayon, kanyang away anak. sila. Babae. Dibati. Kahit anong kwan. May kanya paninindigan. Hindi naman nakasulat yung ibang pinanindigan. Lalo na nga yung linggo. Ngayon, parang lasing. Parang mga lasing. Mga lasing. At mga haling. Gawa sila, nagbababan. Nag-aaway sila. Kaya kung ano-ano na sinasabi, tuwan-tuwa pati mga tao nanonood. Parang pinaglalaban sila, parang nanonood ng boxing. Yun ang nangyayari. At yun ay hindi maganda. Ayaw ng Diyos ng ganun. Ayaw ng Diyos. Na magtalo kayo. So, malinaw nang nakalagay sa Biblia ang dapat natin gawin bilang isang iglesia o mga anak ng Diyos. Huwag na tayong mga tuwiran pa. Huwag na. Kung yan ang sinasabi ng Panginoon, huwag ka ng mga tuwiran pa. Sumunod ka na lang. Sumunod na lang tayo. O dito, sabi sa Lucas 12 sa kanyang versikulo 32. Tingnan natin kung marami ba Sige. ang bayan ng Diyos. Ang bigyan ng Diyos na kaharian. Huwag kayong mga takot munting kawan. Sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Ay, ang gustong-gusto ng tao ay yung malalaking kapilya. At sasabihin ng pastor, atin yan. Atin yan. Atin yan. Hindi naman silang pakialam doon. Sila doon, hulog lang ng hulog. Para doon sa ay di naman nasunod na maigi. Paano yung malaking simbahan tapos nasinsay sa katotohanan? Ngayon ang muling araw na. Nagpili na tayo na huwag tayo makatanggap ng tatak ng hayop. Sundin na natin ang Panginoon. Okay. So sa Usias, Brother Fred, dagdagan natin. Ano ang nangyari sa iglesia nung sila ay dumami? Usias Kapitulo 4 sa kanyang versikulo 7. Sabi dito, kung paanong sila'y nagsidami, gayon sila'y nangagkasala. Laban sa akin. Sabi ng Panginoon, nangagkasala laban sa akin. Kung paano nagdami. Kung paano sila'y nagsidami, gayon sila nangagkasala laban sa akin. Aking papalitan ang kahihiyan ng kanilang kaluwalhatian. Ayan. Pagdating ni Kristo, nagtayo siya ng Iglesiang Panibago na para masunod yung aral na gusto ng Diyos na yun ang sundin ng tao para maligtas. Kaya naiwan na yun. Kaya sabi sa Roma, sabi ni Pablo, bagaman ang bilang ng Israel ay tulad sa buhangin sa dagat na Nueva City ng Roma ay nalabilang ang maliligtas. Kaya kaunti lang ang gusto ng Panginoon. Saan-saan tayo mayroon. Wala tayong general conference na mayroong nakatayo parang hari. May presidente. Presidente. Hindi na yun. Ayaw ng Diyos ng ganun. Sinubukan na nga ng tao noon. Kumuha sila ng hari. Si Saul ang pinili ng Diyos na, sige, gusto yung hari, sige, tikman niyo yan. Ano naman tikman? Ano nangyari kay Saul? Di ba nag-corruption siya? Pinapapatay ng Diyos ang mga Amalekita. Tapos hindi naman niya pinatay yung hari, saka kinuha pa niya yung matataba na hayop na pinapapatay ng Panginoon. Tapos, gano'n na, palit-palit ng hari, puro korupsyon, kahit si David, kahit si Solomon. Hindi nakapasa talaga na maayos. Kaya ang ginawa na Panginoon, pumunta si Kristo sa lupa. Pinadala niya yung kanyang anak. Para magmanguna sa iglesia. Ay, pinuko naman tinatakwil. Pinatay pa. Kaya yan ang galit ng pag dumating siya. Susunugin lahat ang mga tao na nagbaliwala sa sakripisyo ng ating Panginoon. Pinalitan ng tao. Yung si Kristo, binaliwala, binigyang halaga yung kanilang mga pangulo. Hindi, parahin mo muna yung tungkol sa atin pinag-usapan yung Mateo 18:20 na yan ang kalagayan ng gusto ng Panginoon. Kahit pa 2 o 3.
Hindi mo nabasa kanina yun, no? Okay. Basa natin ito sa nakaraan. Okay. Basa Mateo 18:20. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naruroon ako sa gitna nila. Tapos basahin mo yung Roma na 9:27. Hindi, 16 kan. Kadugsong niya yung kanuna niyan. Kapart niyang nagkakatipon o 3. Saan ba nagpupulong ang 2 o 3? 16:5. 16:5 ng Roma. Okay. At batiin ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. Batiin ninyo si Epinito na minamahal ko, na siyang pangunahing bunga ng Asia kay Kristo. Mayroong iglesia sa bahay. Yun ang kanyang tinatanggap na makatotohanan. Wala nang Pangulo. Ang Pangulo si Kristo. Magdepende na lang tayo kung ano atong gagawin, desisyon sa Bible. 1 Corinto 16:19. Mayroon pa rin dyan sa bahay pa rin. Kaya yung mga na-converted ni Pablo, lahat yan sa umpisa ay sa bahay. Umalis sila sa mga malalaking mga simbahan, sa mga parisiyo. Umalis sila. Kaya nga nagkaroon ng pagkakataon ng mga hintil na makasali sa kaligtasan. Okay. Binabati kayo ng mga iglesia sa Asia. Kayo'y binabating malabis sa Panginoon ni Aquila at ni Prisca, pati ng iglesyang nasa kanilang bahay. Sa bahay naman, kanina, Roma, sa bahay din. Sabi nga niya kanina, isa nagkakatipon, 2, 3, yung pala sa bahay lang. Yun ang gagawin natin para tayo makatanggap ng tatak ng hayop. Pero pag tayo ay lumalago, magagawa naman tayo ng iglesia. Yan ang pagtatalo na naman kung ano-anong mga pumapasok. Colosas 4:15, sabi dito, batiin ninyo ang mga kapatid ng sa Laodicea at si Nempas at ang iglesia nasa kanilang bahay. Bahay na naman yung iglesia sa bahay. Pero wala sa simbahan na. Sa simbahan, pag nung nagpatayo si Kristo ng iglesia, dahil iniwanan niya yung mga kalakihan na simbahan. Pinabuuhan. Para general conference. Nasa bahay sila. Nasa bahay sila. Dahil ayaw masumunod sa Diyos, at saka ang isa pang dapat ko din yan. Bago to, malapit na tayong magtapos, Brother Fred. Sabihin, ating basahin itong sa Isaiah, Kapitulo 9:16. Sino man ang nagpa sa mga tao? 9:16. Sapagkat silang nagsisipatnubay ng bayang ito, yung mga pangulo na nagpatnubay, ay siyang nangagliligaw. At silang pinapatnubayan ay nangangapahamak. Yung masama dahil silang tao ang mga pangulo. Yung kanilang sariling kaligtasan, ipinaubayan nila sa kanilang pangulo, sila pang napapahamak. No, di ba? So, alam mo, yan ang dahilan, yung dahilan yan, kung kaya hindi tinanggap si Kristo, no? Dahil hindi sinaliksik ang banal na kasulatan. Umasa sila sa mga pangulo. Umasa sa mga pangulo. Kaya si Kristo pati, lumabas na rin at nagtayo ng iglesia. Okay, pagpatuloy natin ito sa susunod. Hanggang sa susunod, God bless sa lahat at maraming salamat. Hanggang sa muli na ating pagsasama at purihin ng Panginoon.